In Jesus' name we pray. Amen. Papapatuloy dito sa message. Masing na iluan ka ba? Tibang ka naman. Magtatag ka lang.
Kasing-kasing ang tayo ng mga sa kung sa pagkakain, sa akong Ginoo, sa akong kinabuhi. Nanata diri karon niya doon tayo pagsuon, nanata diri karon niya ipag-provide ng tanan sa Ginoo sa pagpukaw sa mga kapunta. How blessed kita tayo magsuon. Nanata diri siya taliwala na nagdahil kaya kaniya. Let's sing the song all together.
is Emmanuel. Atong gidahig ng atong Ginoo, mas Ginoong Jesucristo kay siya ang Emmanuel. Almighty God sent His begotten Son Jesus Christ into the world to save the all peoples. Ang labing gamhanan nga Dios iyang ipatala iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron luwason kita kanang mga katawhan. Because our God knows very well every people need the Almighty God, majesty, save us. Tungod kay ang atong labing gamhanan nga Dios siya ang nagbuhat ug siya usab ang manluluwas. And Jesus came to the world 2,000 years ago, preaching the gospel, healing the sick people, helping the poor people, healing the all thirsty people. So, sa Jesucristo, kinali siya sa kalibutan, gusto yung kapina ang nilabay din niya, ang ipataon ng mga kapos ng mga katawan, yang gitudlukan ang mga katawan, yang isangyawan ang mga katawan, o giayo ang mga katawan. Jesus made His disciples and then sent all around the world to spreading the gospels. O naghimo sa Jesus ang mga disipulo, o iyang ipadala sila sa tibuok kalibutan para sa pagsangyaw sa maayong balita. Nowadays, Jesus sent us here Barangay Palio, spreading the gospel and make a disciple and planting the church here for the productions. Unang karong mga adlaw mo sa kanyang hinungdan ng ipatalami ni Ginoong Jesucristo dinhi kung nagpadayon kami sa sangyaw sa maayong balita aron kitang tanan makabalo sa kamatuoran ug aron kita ang daghan. Throughout the spreading the gospel, Almighty God extending His kingdom all of the world. So pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita, ang iyahang harian masabto kayo sa tibuok kalibutan. All of you are the one of the co-workers of God Almighty. So ikaw ug ako kitang tanan mga isig ka magbubuhat diya sa atong labing gamhanan ng Dios. Bible says, Apostle Paul mentioned, we are the co-workers of God. Biblia nag-ingon sa Apostolos Pablo nag-ingon na kitang mga isig ka magbubuhat diha sa Ginoo. Greeting each other. Tinan mo tapan. You are the co-workers of God. You are the co-workers of God. That's it. Kita isig ka magbubuhat diha sa Ginoo. Greeting each other. Tinan mo tapan. Kita isig ka magbubuhat diha sa Ginoo. Amen. So yes, we are the all of us, the precious vessel in Christ Jesus. Unang kitang tanan mga bilidhon kitang mga galapiton diha kang Ginoong Jesucristo. The Bible says, Isaiah chapter 41 verse 10. Kung ang Biblia nag-ingon sa Isaias 41, versikulo 10. Bible says, do not fear. Ayaw kahadlok kay Do not be magubay. afraid. For I Ayaw am your kabalaka God. kay I ang will strengthen you Diyos. and help you. Likunon I ang will mga promote wika. you. Panalimdan Just like at luwason. Amen. Amen. The hand of the Lord God Almighty and Jesus Christ working throughout your lives. Ang kamot sa atong labing gamhanan nga Dios nga si Ginoong Jesucristo na panliho or nagpamuhat pinaagi kanimo ug kanako. Almighty God promised to us, do not fear, for I am with you. Ang labing gamhanan nga Dios nasaan kanako nga siya naingon ayaw kahadlok kay ako nag-uban kanimo. So many people of the world along the mountain Palio are praying their life for tomorrow and futures. Kaya daghang mga tao bisan diri nga nagpuyo sa palyo nga nahadlok pag-ayo kabahin sa ilahang kaugmaon. Because there is no God in their heart, in their mind. Tungod kay wala may Ginoo sa ilahang huna o sa ilahang kasing-kasing. That's why through the studying Bible, we can confirm God is with us, taking care of all our life. Muna pinangagi sa akong pagtuon sa pulong sa Dios, ako masigurado nga ang Ginoo diray nag-uban kanato ug siya usab ang nagatiman sa akong mga kinabuhi. Before I was born again, I was afraid my life for futures. Kaniadto usab sa wala pa siya mabag-o, kanunay siyang nabalaka pag-ayo mahitungod sa iyang kaugmaon. But after I was born again with the Word of God and the Holy Spirit, all afraid and
about disappear from my heart. Apan sa diha tapos siya mapadpo pinagi sa pulong sa Ginoo tanang mga kahadlok, tanang mga kabalaka kalit nga nahanaw gikan sa iyang kasing-kasing. I have been set free through understanding the Bible. Nakaangkon siya o kagawasan pinaagi sa iyang pagsabot sa Biblia. So now is the time we are hear the word of God. Muna karon tak nahausap nakahigayon kita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Throughout the hear the word of God, our peace will increase and strong. O pinaagi sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ang atong mga pagtuo hinay-hinay nga motubo ug malikoon. We must be strong and courageous in the Lord God Almighty. Kung ginahanglan kita mahimong magmalikon o may sugod diya sa atong nabiglahan. Because our God is our protector. Tungod niya ang atong Dios siya mao ang proteksyon kanato or atong tigparalipon. All children do not afraid about their life because somebody, their parents, their brother and sister can take care of them. Sama ang mga bata wala kay sila mahadlok, may tungod sila kinabuhi o sa may tamo sila kaumahon. Tungod kay adto sila ipagto or bisalig sila ang ilang mga ginikanan way mubantay og proteksyon kanila. That's why the children, small children, they do not worry about for tomorrow, what shall they eat, what shall they wear. They do not worry about anything. Sama din mga gagawin mga bata wala din sila mabalaka kung sa ilang kanon o sa ilang imnon o kanon bisan sa mga butang. But parents working very hard for feeding, preparing for their children. Kaya ang ilang mga ginikanan nagtrabaho pag-ayo, nagkamong pag-ayo para makahatag o makaprovide sila sa ilang mga anak. Our God is like these words. Our God preparing them for all of the children of the world. Ang atong Diyos sa musap niini, ang atong labing kamanan ng Diyos, nag-andam siya alang sa tanang niyang mga katawan sa tibuok kalibutan. That's why when we believe in God, trust in Him, we don't need to worry about for tomorrow. Kung nagtumutuo kita sa atong labing kamanan ng Diyos, dili na ganyan kita angay nga mamalakak ka, mahitungod sa ugma. That's why we must accept our God and Jesus Christ as your real Father, real Creator, real Redeemer. Muna matong isipon ang ato ang Dios, ang ato ang matuod nga amahan, matuod nga maluluwas, ug ato ang matuod nga manlulubos. This is the truth. You will know this truth. You will be set free in your life. Kung mao kini ang kamatuoran, ug masayod ato maisayran ang kamatuoran ug makabaton kitag kagawasan sa atong kinabuhi. When you realize this one, you will seek the first kingdom of God and His righteousness very well. Atong yung masabtan o maangkuhan ang may tungod ni ini, unahon gyud nato pagpangita ang iyang pagkamatarong ug ang iyang giharian pagmayo. You will reading Bible, studying Bible very well every day and night. Sa kinabuhi na tao man ang Biblia, ang kanila natong basahon ug tun-an ang atong Biblia adlaw ug gabi. During the visiting Korea, travel Korea, someone who stay in Dubai provincial jail, recording Bible, all the Testament, Genesis to Malachi, all finishing recording Bibles. O sa diha nga mi-visit mi adto siya dito sa Korea, aduna tay mga igsuon, pila ka mga igsuon nga nasa na preso, nga iyang isulat ang tibuok daang kasabutan sugod sa Genesis abot sa Malakias, tanang daang kasabutan iyang nasulat. Maybe she did not sleep very well, very small time sleep, always day and night writing Bibles. Kung taon murag, wala din siya tulog kaayo, gamay na tayo yung tulog ug sa tanang oras nga muli siyang gasulat sa Biblia. Likewise, she was eagerly seeking God Almighty, trying to find the God and the peace of God Almighty every day and night. Sama niini nga naningkamot siya o mainitong siya kaayo nga nangita sa lamig kamahalan nga Dios pinaagi sa pagsulat sa Biblia, sa pagtuon sa Biblia adlaw ug gabi. Like their person will become a very precious vessel for ministry of God Almighty. Ang mga tao nga sama niini himuon gid sila sa lamig kamahalan nga Dios nga bilinhon kaayo nga mga galamit
daton alak sa kahimayaan sa Dios nga labing gamay. I hope and pray all of the young people and Palio Church members doing likewise step by step follow the word of God. Muna nag-ambog naglaom sa Pastor Lee usab natong mga miyembro dinhi sa Palio nga buhaton nato ang sama niini sa hinay-hinay ang sundon ang pulong sa Dios. Almighty God promise to not lose your heart. I am your God. Sama nga ang labing kamahanan nga Dios nagsaad nga ayaw kaguol tungod kay ako ang imong Ginoo. We must believe first of all to the Holy Bible. God is existed all the times. Una sa tanan kinahanglan nato tuhan sumala sa ingon sa Biblia nga ang Ginoo kanunay siyang anaa sa tanang higayon. That's why we must make a good relationship with God Almighty day and night. Una kinahanglan nga magbaton kita maayong relasyon sa atong labing kamahanan nga Dios adlaw ug gabi. That's why I like sharing this Holy Bible for all the members of churches. Unang ganahan kasi Pastor Lee nga ipaambit kining ato ang Biblia natong tanang mga miyembro sa simbahan. Do not lift your Bible lonely place. You must take your Bible day and night and meditate the Word of God and follow the step of Jesus Christ. Dili ko nato aming biya-biyaan ang ato mga Biblia kung dili kinahanglan natong daton kanunay ang ato mga Biblia. Basahon nato ang ato mga Biblia tungan ang ato mga Biblia sa kinasing-kasing ngayon. I could follow the step of Jesus Christ through learning the truth through Holy Bibles. Nakahimo si Pastor sa pagsunod sa mga lakang ni Ginoong Jesucristo pinaagi lamang sa pagtuon sa Biblia. Holy Bible teaching us what shall we do every day and night, every moment. Kung siya ang Biblia nagtudluhan nato kung sa angay na pinabuhaton adlaw ug gabi ug sa matag higayon. Almighty God promise, I will strengthen you. Ang labing kamahanan nga Dios nagsaad nga ligunon ko ikaw. Today Bible promise, 2 Corinthians chapter 4, 7 to 10. Ako basa sa mga Biblia sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 7 abot sa 10. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 7 abot sa 10. Kung naala mo na magbasa, apan kami nga nagmatuni ning espirituhan ng bahandi na isama sa mga tulod nga hinimong gikan sa napot aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili ang uban. Gisakit kami sa tanang paagi apan wala gayud mapukan, naglibog apan wala gayud kawading paglaom. Gilutos kami sa mga tao apan wala gayud biyay sa Dios o bisan tuod idagmalan sa mga daghan wala kami mamatay. Sa manang panahon kidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Jesus aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Some of you before you did not know about God, how to serve God Almighty very well. Adunay uban nato ganiadto wala ta kabalo kung saan ang pag-alagad sa atong labing kamahanan nga Dios. But now you are studying Bible, hear the word of God very well. Apan karon hinahingi na ta nakatuon sa Biblia o nakadungog sa pulong sa Dios pagkayo. That's why nowadays you can work for the glory of God, depart from the another God and another stature, and follow the true God, our Lord Jesus Christ. Usang karong mga panahon na hinahingi na nata kinabuhi nakauban sa labing kamahanan nga Dios ang uban nato bibigyan natin sa pagsimbag mga Dios o pinaagi ni hindi nakahimo ta sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Number one step, our God is speaking to us through Holy Bibles. Una ang Ginoo makikistorya siya kanato pinaagi sa iyang Biblia. Number two, Almighty God speaking to all of us through Holy Spirit. Kung ikatuha ang labing kamahanan nga Dios makikistorya siya kanato pinaagi sa banahang espiritu. Almighty God speaking to us through Holy Messenger who are waiting with the Holy Spirit of Kung God. ikatulo ang labing kamahanan nga Dios makikistorya siya kanato pinaagi sa mga banahan nga mga magsasangyaw nga mga gigihugan sa banahang espiritu sa Dios. That's why I tell you the truth. You can study Bible, meditate the Bible more and more, day and night. Murag sultihan ka ni Pastor sa kamatuoran, kasugod
karon makahimo kita sa pagtuon sa Biblia, sa pagbasa sa Biblia, sa kinasingkasing ngayon adlaw o gabi. You Elijah very well said, you are the righteousness person, a lady, because of the Jesus Christ who died on the cross, shedding his blood for make a holy Christians. Sa atong maangguhan pohon nga kita ay gihimo ng mga matarong sumala sa Biblia o pinaagi usab sa gibuhat nga sakripisyo ni Ginoong Jesucristo, kita nahimo ng mga balaan ng mga Kristohanon. Almighty God have a great vision in the Lord throughout teaching the children and the young people, all brothers and sisters. Ang labing kamahanan nga Dios aduna siya'y magdako kaayong pananaw ng paglaom alang natong mga katawan sa Dios, pinaagi sa pagtudlo ka nato sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa atong mga kaigsuonan. So we are preparing the children ministry years while you gospel Jesus Center. Ang atong simbahan nag-antampod para sa pagtudlo sa mga kabataan dinhigid mismo sa atong simbahan. So all children must learning the truth, learning the all kind of knowledge of God. Mauna ang mga kabataan makahimo kita sa pagkaton sa tanang nagkalain-lain nga kaalam ay tungod sa Ginoo. And then you will become a very wonderful vessel, evangelist and the minister of God, children of God Almighty. So pinaagi niini mahimong ta mga bililhon kaayo mga galamiton katawan sa Dios o mahimong kita mga magbubuhat alang sa labing kamahanan ng Dios o mahimong usab kita ang mga anak sa Dios. Today Bible says, Almighty God promised, I will help you. Karon ang Biblia nagsaad kanato ang Dios nagingon nga tabangan ko ikaw. Hallelujah. Amen. Almighty God want to help all of you individually. Ang labing kamahanan ng Dios gusto mo tabang sa matag usa kanato. That's why come to the Lord, bring your family, your friend, neighbor, continually. Muna padayon ta nga mudugol diya sa Ginoo atong dadlo na atong mga pamilya, atong mga silungan, para ang atong mga kahigayon. Almighty God promised, likewise, Psalm 23 verse 1 to 6. O ang atong labing kamahanan nga Dios nagsaad usama niini atong basahan sa mga Biblia sa Salmo 23 versikulo 1 abot sa 6. Salmo 23 1 abot sa 6. The Lord is Ang Ginoo my shepherd, ang akong I pagpapalagay. lack nothing. Kung walay nakulang ka He makes me lie down in green pasture. ang sipsipanan. He leadeth me Susulan niya ako sa beside dinaw the sa katubigan. He refreshes my soul. Susulan niya ako sa dalan. He guided me along the lightness for this place. Even though I walk through the valley of despair, I will fear no evil, for you are with me. ako pinagi sa iyong sungkod o bulan. Kaya daman mo ako pagkamanatubangan sa mga kaaway, gigimugan ng ilanan ang ulo, kung ipaawas mo ang upa. Ang inyong kaayo ug mga ubad ka na sa ipupong kinabuhi, kung magpuyo ako sa balay sa Ginoo, hangtod sa kapunan. Amen. This is the confessing of the King of David in Israel. Mao kini ang gisugit ni Haring David sa Israel. David accepted the Lord God Almighty as his shepherd. O sa mga gidawat ni David ang labing kamahanan nga Dios o yan gipalanglitan ang Ginoo sa kinabuhi nga daw ang Dios mao ang maayo nga magpalantay. That's why he was confessed, I lack nothing. O mo nang mingon siya nga wala gyud nakulang kanako. Because the shepherd provide all good pastures, good foders. Tungod kay ang magbalantay siya na imuhatag sa maayong pasipsibanan o sa kanang dilang And ikinahanglan. David want to confess verse 6, surely your goodness and your love will follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Si Haring David padayon nga misugid sa bersikulo 6, ang imong kaayo ug gugma magubal ka nako sa tibuok kong kinabuhi kung magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Even though he was a very powerful king of Israel, he worked dwelling in the house of the Lord forever. Isa ug siya ilado kaayo o gamhanan kaayo nga hari sa Israel apan ang iyang tinuha ganahan siya magpabilin sa pagpuyo sa templo
sa balay sa Ginoo. Because he loved God Almighty very well, he was seeking God Almighty with the whole heartedly. Sumong kay gihigugma niya pag-ayo ang labing naman nga Dios ug ipangita niya ang Dios sa kinasing-kasing ngayon. Have a pace like David in Israel. Una kinahanglan nga magpatod kita og pagtuo sama ni Haring David sa Israel. Bible promises, I'll uphold you with my righteous right hand. Ug ang Biblia ang Dios nagsaad nga huptan ko ikaw pinaagi sa akong gamhanan nga mga kamot. Amen. Amen. We believe that our God has a hand and stretch and uphold and take care of all of your lives. Gusto ko kita nga itong ginawa doon siya gamhanan kayo nga mga kamot nga makahimo siya sa pag-abot ka nato, sa pag-akus ka nato o sa pag-protection ka nato. That's why I like to seek God Almighty and Jesus Christ very well, day and night. Ganahan kay si Pastor Lee nga mangita sa labing gamhanan nga Dios sa buntag man, sa udto man, o sa gabi man. I like to cry out to the Lord God and Jesus Christ day and night. Ganahan usab siya nga kanunay nga magsampit diha sa labing gamhanan nga Dios adlaw ug gabi. Throughout the prayer, God will give me the new things, new idea, new projects. Sa pinaagi sa pag-ampo ang Ginoo naghatag kaniya og panibag-ong panibag-ong ideya o panibag-ong proyekto or plano. We give them to the Lord God Almighty, planting the Value Church here, and then want to start the new project for children ministry here. Muna atong pasalamatan ang labing gamhanan nga Dios kinsa nagtukod og simbahan dinhi sa palyo ug naghimo nga ang mga kabataan makatuusab sila pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios dinhi. All children and church members learning the truth and the knowledge of God step by step very well. Pinaagi dinhi kitang mga kabataan or mga miyembro kanan dinhi sa simbahan. Hinahinay kita nga makatod sa kamatuoran mahigumon sa pulong sa Dios. That's why Almighty God sent us here, help all of the mountain Value peoples. Ang muna hinungdan nga ang labing gamhanan nga Dios nagpadala ka namo dire para sa pagtabang sa tanang mga katawan nga nagpuyo dinhi sa bukid. That's why I tell you the truth, have a vision and hope in the Lord Jesus Christ will lead you, help you. Ang muna sultihan ta ni Pastor nga kinahanglan kita nga magpatod kung maayo mananaw o pangandoy paglaom diya sa Ginoo din siya lamang ang mugiya ka nato o mutabang ka nato. That's why I tell you the truth, do not forsake your holiness, for it will have a rich reward from the Heavenly Father God. Muna ang Biblia nag-ingon ka nato nga dili nato usikan or walaon ang ato ang kadasig tungod kay pinaagi niini makadawat kita og mga gasa gikan sa atong langit nga amahan. We are working, learning for Jesus Christ, gospel, for receive the reward from the Heavenly Father God. Sama nga kita nagtagan adto sa ato ang daganan aron nga makadawat kita og mga gasa gikan sa atong langit nga amahan. We have a reward from the Heavenly Father God, crown of life. Kung gano'n na tayo mga gasa o bante atong madawat gikan sa atong langit nga amahan o mao kini ang corona o purong-purong sa kinabuhing dayon. I like to receive the reward from the Heavenly Father God, crown of life. Gusto sa siya nga makadawat kining ganti gikan sa langit nga amahan kining purong-purong or corona sa kinabuhi. When you work learning for the gospel of Jesus Christ, all of you can receive the reward, crown of life from the Heavenly Father God. Kung magpamuhat kita o magdagan kita pinaagi sa pagsangyo sa mayong balita, makadawat usab kita og ganti nga mao ang corona sa kinabuhi gikan sa atong langit nga amahan. Every student working, studying very well in schools. Sama ka ang mga estudyante na gikamot gid sila sa pag-ayo, mamakapon sa eskwelahan. After that, they can receive some kind of paper medals. O human ni ana pag graduate sila makadawat
certificate or medal. When I visit the house, they put some paper medal too much. So, nakasulit si Pastor sa pagbisita niya sa mga balay sa upan, nakita siya nagdagan kay mga ribbon or mga medal na ilang ipang supply sa ilang mga balay. Our God want to preparing not paper medal, crown of life, golden medals. Apan lang ato labing kamayan ng Diyos, nag-anda mo sa siya, dili lamang ang mga papel ng mga medal or temporary ng mga medal, kundi bulawan, na medalya, na makuang corona, na walay katapusan. Because our God is great, rich, and He wanted reward very precious ones. Kung kaya nga itong labing kamayan ng Diyos, dato siya kaayo, gusto siyang muhatag o gante, pabilihon kaayo. Bible says our God is a very great God. Ang Biblia nagingon niya, ang Biblia nagingon ng atong Diyos siya ang gamahanan kaayo. Ang Diyos. Our God is the Lord of Lords, King of the world. Ang atong Ginoong Diyos siya ang Ginoo sa tanang mga Ginoo ug hari sa tanang mga hari sa kalibutan. He can do everything. Ug agwat niya ang tanang butang. So when we believe in God and Jesus Christ, we can do everything through His providence. Muna kung mutuo kita diya sa ato ang labing gamahanan nga Diyos, mabuhat nato ang tanang butang pinaagi sa kusog ay iyang ihatan. I was praying for this lot before I was planting church here. Ug sama nga sa wala pa siya magtukod sa simbahan dinhi, nag-ampo siya aning yutaan. This lot seems like a very wasteland, baboy and goat feeding here around us. So, ako una po no daw kini yuta wala ra magamit, normal ra nga yuta nga diin buhianan ra o baboy o dun sa pang kahayupan dinhi. But Almighty God changed greatly all condition of this lot. Apan ang labing kamahanan nga Dios giusog niyang dako ang kahita o ang sitwasyon aning yutaan. This lot already became a very holy land, holy lot. Sakit kining yutaan nahimo ng balaan kaayo nga yuta. Because we worship holy God Almighty and Jesus Christ here. Tungod kay atong diday kung isimba ang labing kamahanan nga Dios dinhi. That's why all neighbor will be blessed through these churches. So nang ang atong mga duol, mga silingan, mga panimalay, mga kaigsuunan, mga panananginan sila, pinaagi ani nga simbahan. I hope all of your members will become like a king of David in Israel. Muna nag-ampo naglaom si Pastor Lee ang kitang tanang mga miyembro sa simbahan. Daw mahimong kitang sama ni Haring David sa Israel. You can come to the hill day and night, crying out to the Lord and sing to the Lord and reading Bible, sharing Bible to one another. Nga makahimo kita sa pag-anhi dinhi adlaw o gabi, pagpadayon sa pag-awit sa Ginoo, sa pagsangpit sa Ginoo or magpaambitanay kita sa pulong sa Ginoo sa matag usan. Already this place is to become a holy land. Tungod kay kining lugar na himo na ni siyang balaan nga dapit. When you stay here, you will become a holy Christian. Kung magpabilin kita dinhi, mahimo sa kitang mga balaan nga mga Kristohanon. God want to make all of you and I holy people. Kay gusto sa Dios nga himuon kitang tanan nga balaan nga mga katawhan. Almighty God says, I am holy. You must be holy. Ang labing kamahanan nga Dios nangingon pagbalaan kasama nga ako nga imong Dios balaan man. How can we become a holy Christians? So saan man nato among kita mahimong balaan nga Kristohanon. Bible says, through the word of God and the prayer will become a holy Christian worship to God Almighty. Ang Biblia nagtuturo nato ang pinaagi usab sa pulong sa Dios ug sa atong pag-ampo mahimo kita ang mga balaan mga Kristohanon. Amen. Amen. Greeting each other. Ina mo kapay. You will become a holy Christians. You will become a holy Become a holy Christian. Amen. Amen. Hallelujah.
We thank you so much. And finally, all of the church members, young people, children, helping the construction, church, doing the workings. Pasalamat po ako si Pastor Lay sa mga kabataan, sa mga miyembro si Man, sa akong mga kabatanunan, sa pagpadayon sa tabang, panahon sa pagtukod sa akong simbahan. I was reported when I visited the Korea church, all of you were working, hard working for the construction building church. O gi-report or gibalita kay Pastor Lay, ang kitang tanan, manaagin padayon nga madasigon nga nagpadayon sa pagtabang sa pagtukod sa akong simbahan. That's why Korean church members and pastors were visiting here. Wala mo ba mga kaigsunan nato sa Korea o mga pastor ganahan sila kaayo ang bisita dito. So I like all of the members. You are the very wonderful co-workers of God Almighty, co-workers of Pastor Lee and church leaders. Kung ganahan kay si Pastor Lay, napunta ng mga miyembro sa simbahan, kung kinahimong kita mga isikang magbubuhat ni Pastor Lay. From now on, we will worship here. We will someday we will change the plans for the Sunday worship service here. Kung nang sugod karon, magsugod na taong simba din Ato nang ibalik lang atong pagsimba sa adlaw nga Domingo. Later, I announce and we transport. Hatag lang niya ang informasyon si Pastor Lay nato sa pagbalgin sa atong pagsimba. Let us pray. Father God Almighty, we thank you, Lord, for giving us the new message to become strong Christians. Makampo kita ang labing gamanan ng Diyos, daghang salamat sa paghatag namo ug bagong nga mensahe ug sabon namo aron kami mahimong mga ligon ug isog nga mga Kristohanon. Lord God Almighty, give us the more strong mind, courageous mind to overcome the all kind of situation. Ginoong Dios nga labing gamanan natagi kami ug maisugon ug manisigon nga kasing-kasing aron among malapusan ang tanang mga sitwasyon. We'll serve God Almighty with wholeheartedly in this place. Among alagaman ang labing gamanan nga Dios sa kinasing-kasing ngayon niining dapitan. Help all of the church members. Tabangi ang tanang mga miyembro sa among simbahan. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Jesus kami nag-ampo. Say Amen. Amen. Praise the Lord. Young people, pray for the value members. Pray, pray. Come on. Okay, we pray one more time. Say, Lord, 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 Lord. Imong
all what you are healing power